Hey team, Coach Ian here, founder of Pinoy GHL Academy. So alam ko nabitin kayo doon sa part 2, that's why I'm doing the part 3. Kasi merong latest update kay GHL. At alam niyo to si GHL laging merong bago, kaya kailangan it's either alam mo or hindi, di ba? Pero syempre, ayokong behind ka naman doon sa latest na turo ng GHL. That's why I'm doing this for you. Okay? So, what we're gonna do here, hold on, let me go ahead and click on this one. So, punta tayo dito. So, we're gonna discuss a bit about opportunity. Alam ko, diniscuss na to kanina dun sa, ano, no, yung sa, we call this, we'll discuss about opportunity. Pagkatapos, gagawa tayo ng form. Very simple form lang, napakadali. Then gagawa tayo gagawa tayo ng workflow at the same time gagawa tayo ng tag. Okay ba yun sa inyo? So that's what we're gonna do. Ito yung pag-uusapan natin today. And after that one, hopefully meron kang ma-apply na bagong skills sa GHL. Fair enough? Okay, let's bring it on. Diretso na tayo dun sa ano, hold on, this one. I want to discuss to you first. Ayan, I want to discuss to you first about lipa tayo ha. Dito muna. Okay, let's discuss about this one. Di ba on the left side, you see this? Wait lang ha, inaano ko lang tong. Nakikita nyo to sa left side, di ba yung opportunities? Ngayon, ang gagawin lang muna natin, we're just gonna be focusing on the buyer's opportunity. Kunwari, real estate to. Di ba sa real estate, merong seller, merong buyer. Okay? Pero focus lang tayo sa buyer for today. Okay? Di ba ang buyer, hindi naman yan kapag biglang bibili ka agad. Minsan mag-iisip pa yan kung gusto niya yung property o hindi. Tapos, syempre, kailangan mo ng proof qualified ba siya na buyer o hindi. 'Di ba? Malay mo parang alam mo 'yon, parang eme-eme lang, 'di ba? Yung gusto parang hindi hindi pa talaga siya ready bumili na ng property. O baka wala pa siyang pera pero sinasabi niya buyer siya. So ang gagawin natin, 'di ba ang stages or journey ng customer kung mga buyers, kung nag-fill up siya ng form, dito siya malalagay, magiging new lead siya. Pero kung nalaman natin dun sa form na sinagutan niya, qualified siya. Okay, qualified lead siya. Meron siyang proof na may pera siya. O, di ba? Proof of funds, for example. Pagkatapos, meron na siyang nakitang property, gusto niyang bilhin, pinadala natin ng contract, tapos nagbayad siya. Won na yon. Ibig sabihin ng won, panalo. O, di ba? Close deal. Iyon lang yung ibig sabihin ng won. Diyan lang tayo magfo-focus ngayon, ha? Kasi gusto ko lang makita nyo, paano ba magko-connect-connect lahat ng pinagsasabi ni Coach from, syempre dito, paano magtutugma-tugma from opportunity to form to workflow sa tag. Okay ba yun sa inyo? Yun lang yung gusto kong ipakita for today. Alright? So let's tuloy natin yung usapan. So next thing, basta meron na tayong opportunity na ginawa. Ayan new lead, qualified, send contract 1. Ang next natin gagawin, pupunta na tayo dun sa gagawa tayo ng form. Okay? So let's go with the form. Takbo tayo dito sa sites. Sa left side, 'di ba dito sa tapos pupunta tayo sa forms. Ito, 'di ba may funnels, website store, forms tayo. Punta tayo sa builder. Okay? Ngayon, papangalanan natin to. Kunwari, ipapangalan natin dito, form number 9. Kunwari lang naman. Let's start from scratch para mabilis lang. Wala muna tayong masyadong gagawin. Titingnan lang natin, i-connect natin yung form, gumagana ba? May tag ba siya? Napunta ba siya sa opportunity? Gumagana ba yung workflow natin? Tama ba? Okay, yun lang yung goal natin for tonight Pero ito, yung pag-execute ni Coach Ian, this is using the latest update na kay GHL. So, papangalanan natin to kunwari lang buyers. Ayan, sa mukha Bisaya pa ako. Buyers, ayan, buyers form number 9. Kunwari lang. 'Di ba? Kinuha mo yung first name, last name, phone, email, tapos ganyan. Kunwari yan lang muna. Hindi natin i-complicate. Isi-save ko na po siya. Okay? Ayan, save na. O may form na tayo para sa buyer. Next thing, kasi meron na tayong form, gagawa na tayo ng workflow tsaka tag. So, paano uli yun, coach? Kasi meron na tayong dito na buyer's form 9. Tama ba? Refresh ko nga lang.
Yung buyer's form 9. Gusto ko lang muna makita andito na ba yung buyer's form 9. Kasi sinave na natin yon. Okay. Pasensya na, nasa bukid ako eh. Ganun eh. Nasa bandang bukid ako, so mabagal yung net connection. Okay. Bear with me. Alright. Still loading. Andito tayo sa form, buyer's form 9. Asa naman to? O, pinangalanan na natin yan ng buyer's form 9. Okay. O, pwede rin ito na nga lang, buyer's form 7. Hold on. Let me go here. Tingnan nga natin, buyer's form 7 na lang. Pwede bang ito na lang? Wala lang. Okay. Sige, buyer's form 7 tayo. Save ko na siya. Okay. We are on the buyer's form 7. Takbo ako. Pupunta tayo dito sa automation. Gagawa tayo ng workflow. Ayan. Workflow na to tsaka tagging. Okay. Ready, ready? Okay. So, dito tayo. May i-delete lang ako dito. Delete workflow. Confirm. Delete. Parang from scratch tayo. Okay. Create workflow tayo dito sa right side, upper right side, yung blue button. Yan, create workflow. Start from scratch. Okay. Ayan, create workflow. Ayan, nagpa-populate na. And then I'll just gonna go and use here buyers form 7. Okay? Save natin. Sinave ko lang muna pero wala pa naman yan, hindi pa napapublish. Okay, anong trigger natin? Yung form na ginawa natin kanina. So, form tayo. Type natin dito sa search bar, form. Ulitin ko ayan tinype ko, form sa right side. Form submitted. Anong klaseng form yun, coach? Punta tayo sa add filters. Pindutin mo. Select. Form is. Tapos, buyer's form 7. Okay, meron na tayo. Save trigger. Goods na tayo. Hindi pa po. Next is, eto na yung gagawa tayo ng opportunity. Ngayon, pag tinype ko ditong OPP, opportunity, di ba? Nakikita nyo, ito kasi yung dating turo ko sa mga students, create, update, opportunity. Pero ngayon, sa new way, kasi ito, i-deprecate na to. Ibig sabihin guys, deprecate parang ang lalim no? If you phase out na siya, tatanggalin na siya, mawawala na. So what you're gonna do, ito pagpipilian mo, find opportunity, create opportunity, update opportunity. Okay. Now, disclaimer, etong form na gagawin natin, create opportunity ang gagawin ko. Kasi sa scenario na to, isang form lang ang ginamit mo. Okay? Isang official form lang galing sa website. Malinaw? Example lang to na scenario Okay, doon muna tayo sa pinakasimple. Kasi meron ding source. Pwedeng yung form na ginawa mo, gumawa ka ng form para pang Facebook. Meron ka ding form na ginawa para pang Google Ads. Kunwari, nagra-run ka ng Meta Ads. So, yun. Or if you're running Instagram Ads, so ibang form din ginamit mo. Ito, kunwari, sa scenario na to, pumunta sila sa website, nag-fill up ng form, yung buyer's form, for example. Pagkatapos yun, yan lang yon. Kaya eto na setup natin, create opportunity. Malinaw? Basta isa lang ang source ng form. Hindi iba-iba klaseng form. Okay? So let's go. Nakikita niyo sa baba, add field. Di ba kanina meron tayong opportunities, yung new leads. Na-imagine nyo ba yon yung new leads, tapos qualified leads, contract sent, one, ganon. So pipindutin natin tong select field kasi pipeline stage yon. Okay? Tapos, new lead yun, di ba? Ibig sabihin, pag fill up nila ng form, matic, mapapasok sila sa pipeline as new lead. Okay? New lead siya. Pagkatapos, eto na siya. Ang status niya, open lang muna. Ayan, open. Hindi pa won. Bakit? Hindi pa naman natin na-close nila. Wala pa naman siyang biniling properties, di ba? So, doon lang tayo sa open. Yun lang. Save action. Goods na tayo dyan. Next, kailangan natin lagyan ng tag itong mga to. Okay? Pero ito, yung form submitted na to, hold on. Itong form submitted na to, let's continue where we left off. Itong form submitted na to, papangalanan lang natin to na, kunwari lang, buyer 7, buyer form 7, di ba? Buyer's form dapat yan, 7. There you go. Okay?
Tapos dito sa right side, nakita nyo buyer's form 7. Wala lang, naming convention lang to para hindi na tayo mag-aano. Ayan na part. Sa create opportunity, balik tayo dito sa create opportunity. Pinasok lang natin sila sa buyer's pipeline. Lagay mo dyan. Nilagay mo sa buyer's pipeline. Diba? Save action. Goods na tayo. Gawa na tayo ng tag. Okay? Type natin dito sa search bar sa right side. Tag. Nakita nyo? Tinype ko. Add contact tag. Ano ngayon yung pangalan nitong tag na to? Meron bang buyer 7 dito? Kunwari ito, buyer 7 ang papangalan natin nga. 'Di ba? Buyers, hindi. Gusto ko may S. Ang kulit no? Kunwari lang, ito. Select tags. Gusto ko buyers 7. Basta alam ko na yon, palatandaan ko na form number 7 yung sinagutan niya. Buyer 7. Tapos, add new tag. Okay, add new tag. Nakita niyo? Save action. Ayan, save action na tayo. So, natag na natin to. Ang papangalan natin dito, buyers 7. Basta ang purpose mo lang yan, palatandaan mo. Tsaka kaya mo pinapangalanan yan para pag yung client nakita, buyer number form to. Okay, buyer form. Tapos, buyer's pipeline, buyer 7 yung pangalan ng form. Di ba madali? Siyempre, kailangan natin ng welcome email. Di ba? Type natin dito sa search bar, email. Ayan, punta tayo sa send email. Kunwari lang, ako si Ian na na buyer, ang pangalan ko si Jose Rizal. Example lang 'to. Pero from name, si Ian na real estate agent yung kausap niya or yung kunwari lang from name. Kunwari Ian of SMDC, di ba? Kunwari lang 'to I'm not in any way affiliated with the SMDC Real Estate. Okay? Sa SM, kay Henry C. Kay Henry C ba yun? Oh, so, yan. So, Ian of SMDC team. Kunwari lang, real estate agent ako ng SMDC. From email, Ian at smdc.com. Kunwari lang naman yan. Diba? Kasi I'm not really with SMDC. Subject, welcome. Welcome. Pero hindi talaga totoong subject yan. Sample lang kasi natin to. Okay. Tapos, sasabihin mo, hi. Tapos, babanggitin mo yung first name ni... Contact mo siya di ba? Contact. Gusto mo bang banggitin yung buong pangalan niya o first name? Pero pwedeng first name lang. Ayan na. Parang ganon. Kunwari, sa leads natin na to, mamaya magsasagot ako ng form. Papangalanan ko to ng Jose Rizal. Huwag kayong magulat. Jose Rizal papangalan ko. Okay, so, hi Jose. Hindi na, hi Jose Rizal. Hi Jose. Ganyan na part. So, thanks. Kunwari lang to. Live ko tong ginagawa. Thanks for subscribing. Thanks for subscribing. Or thanks for signing up. Di ba? Signing up. And then we'll send you latest property latest property deals of SMDC every week. Kunwari lang, yan lang. Tapos at your service, Ian of SMDC team. Yan yung welcome mo sa kanya. Tapos, save action na to mga boss. Isi-save na natin to. Save action. Done. May welcome email ka na sa kanya. Next. After nyan, meron namang SMS. Pwede rin yun. 2. Pwede naman yun Maganda nga yun Mas personalized sa email tsaka sa SMS. Ayan, magsisend tayo ng SMS. Di ba? Tapos, eto, pangalan natin, welcome SMS lang din. Ano yung message mo dito? Kunwari lang to. Kunwari, hi. Doon tayo sa contact. First name lang uli. Pwede ring buuhin natin to. Hi, Jose Rizal. Thanks for signing up. This is Ian of, this is Ian of SMDC team. Di ba? Tapos, will be sending you hottest
property listings. Welcome aboard. Ganun lang. Example lang to. Masisend yun matic sa phone number na inano niya, sinign up niya. Save action. Okay? Pagkatapos, pwedeng mag-wait tayo ng 1 minute. Type natin dito, wait. O, di ba? Wait. Pinindot natin yung violet. Wait. Mag-aantay lang ng 1 minute. Save action. Lastly, eto na part. Gusto mo ng notification. Pwedeng ganito, iba't ibang klase kasi ng notification. Pwedeng isi-send ng notification sa email, pwedeng sa SMS, di ba? Or sa text message. Pagkatapos, kanino mo i-assign? Para kay client ba to? Mana-notify siya, uy, merong bagong leads. Di ba? Yung property to hindi, ito, para to kay property, si real estate agent ba or si property owner, 'di ba yung real estate broker, sa kanila nyo ba ino-notify na ba yung bagong lead or sa iyo i-assign? Example sa scenario na to, ayan, pipindutin ko uli yung plus. Ta-type ko internal. Okay, internal tayo. Send internal notification. Kunwari sa scenario na to, SMS lang tayo. Ayun, user type. Sino yung user type? Pwede bang all? Lahat. Kunwari, masisend kay real estate broker, masisend kay real estate agent, pati ikaw, ikaw na GHL expert notify, or pwede mong assign to particular user. Sa scenario na to, kunwari lang naman to, particular user, pinindot natin. Gusto mo, eto sa scenario, si Ian Bailio lang yung option kasi is GHL account ko to. So si Ian lang. Unless, inad ko dito yung agent, pwede ka kasing mag-add ng user. Okay? Ilagay natin si real estate agent, si real estate broker, pero eto sa scenario na to, si Ian Bailio lang. So ngayon, mano-notify ako kasi hindi ko naman alam. Malay mo na namamalengke ako or nagpapagasolina ako or wala lang nagpapahinga ako, nanonood ng TV or Netflix, pero biglang merong nag-sign up na buyer. Mano-notify ako sa text na merong nag-sign up. Paano yun, coach? Una, type mo dito name of buyer. O, di ba? Kunwari lang. Tapos dito, anong email address niya? Tapos, coach, ano yung phone number niya? Para at least kilala mo. Pwede mong i-personalize, di ba? Matitext mo sila. Ngayon, name of buyer. Eto, pindutin natin tong custom values. Ito yung parang tag. Pindutin natin yan. Doon tayo sa contact. Tapos, ano yung full name ng person? O, contact name yun. Dito uli, pindot uli tayo para sa email address. Doon uli tayo sa, nasa contact na yan O, di email. Alam mo yung email address niya. And lastly, ano yung phone niya? Phone number. Make sense? So, that's it. Or kung gusto mo pa yung address niya, pero okay lang yan. Yan na lang muna. So, save. And done na tayo.